pagsisimula ng ating umaga ay magkakaroon tayo ng isang panalangin na pangunahan ni Sia. Halika sa harap, tumayo ang lahat. Iyo ko ang ating mga ulo at isikip ng ating mga mata. Panginoong Diyos, salamat po ngayong araw na dito po dito ang araw. Bigyan mo po kami ng masaya at mapayapang araw. Amen. Magandang araw mga bata! Magandang araw, Teacher Lian! Magandang araw, Teacher Justin! Magandang araw, Teacher Maya! Magandang araw, Maaari na kayong maupo. Ngayong araw ay mas magandang pasiglahin ang ating umaga sa isang pag-awit. Ako muna ang aawit, pagkatapos ay sabay-sabay tayo aawit. Maaari ba tumayo ang lahat at sabayan akong kumanta? Mahusay mga bata. Maaari na kayong maupo. Ngayon naman, mayroon bang lumiban sa klase, Aaron? Sino ang lumiban sa klase? Magaling na bata. Pag sinabi ko, mga bata, ang sasabihin nyo ay, narito po. Tignan natin. Mga bata, narito po. Isa pa, mga bata, narito po. Mahusay. Ngayon naman, ay, tignan natin kung malalaman nyo ba ang bawat larawan na aking ipapakita. Pagsamahin nyo lang ang mga larawan at titignan ko kung naalala ninyo o nilalaman ninyo ang katawagan sa bawat larawan. Umpisahan natin. Ano ang pinakikita sa unang larawan? Saging. Saging lamang ba siya? Balat ng saging. Ano naman ito? Pagsamahin nga, balat. Tama, balat. Ulitin, balat, sibuyas. Yan, yung tama. Balat, sibuyas. Ano ba ibig sabihin ng balat, sibuyas? Aaron? Maramdamin, mahusay. Tignan natin. Madaling masaktan o maramdamin, mahusay. Tignan natin yung pangalawa. Ano sa unang larawan? Mata. Mata. Anong uri ng ibon niya?
Agila ba? Ano ba? Mag-isimas letter L. Lawin. Pagsabay natin, matang. Sabay-sabay, matang. Lawin. Matang lawin. Ano yung sinamatang lawin? Mapagmasid. Anong ginagawa pag mapagmasid? Tagalog ng? Pwede naman yun. Tama naman. O, tingnan yung unang picture. Akyat bahay. Naku, alam na niya yung sagot. Akyat bahay. Sabi ng bahay. Ano yan? Magnanakaw. Mahuhusay mga bata. Bigyan mo yung tatlong palakpak inyong mga sarili. Ay! Ulitin, tatlong palakpak lamang. 1, 2, 3. Okay, mahusay. Galing mga bata. Balikan natin ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Ano kaya ang ating paksa noong nakaraang linggo? Kela? Mahusay, sanhi at bunga. Ano kaya ang sanhi? Lassie? Pwede din. Ano pa? Ano bang pwede lagay? Ang sanhi ay ang dahilan ng kwento o pangyayari. Ano kaya ang isang halimbawa ng sanhi? Halimbawa ng sanhi, Hana. Ang bata ay nag-aaral mabuti. Ano naman kaya ang kahulugan ng bunga? Eko. Kahulugan muna tayo. Ayo. Ang bunga ay, kahulugan muna. Pakitulungan niya siya, Arian. Mahusay. Halimbawa naman ng bunga. Ang bata ay nag-aaral mabuti at ang bunga, tayo, Eko. Mahusay. Dahil dyan, para makita ko kung talagang naintindihan nyo ang sanhi at bunga, ay magkakaroon tayo ng isang maikling gawain. Pakibasa nga po ang panuto daw. Pakibasa ang panuto. Magtatawag ako ng tatlong magkaaral. Sino ang gusto sumunod sa una? Francis. Sumunod, Richard. At pangatlo, si Leslie. Muna si Francis. Halika, Francis. Malakas ang ulan. Sanhi o bunga? Oo, mali. Ito ay sanhi. Na? Richard. May basa mo na. Sanhi o bunga? Tama. At pangatlo, Leslie. Hindi nag-aral si Marco para sa pagsusulit. Sanhi o bunga? Mahusay din si Leslie. Sayang yung kanina, yung sa una, pero mahuhusay pa rin kayong mga bata. Ngayon naman ay meron ako dito mga larawan. Maaari niyo ba
tukuyin kung ano ang mga larawan dito. Ariana. Gunting, ano pa? Lassie. Papel, Hana. Araw, Gab. Juan, Hailey. Gata, Sia. Natin ang panuto. Ang gagawin natin. Ang panuto ay tulungan niyo akong ipagpares ang bawat larawan. Yung tamang pares. Pero tignan natin kung tama yung pagpapares niya ha. Yan. Pagpares natin ngayon. Ikaw nga, Dre. Sa una. Dito ka lamang kagalaw. Pagpares mo. Yan. Eto. At panghuli, si Chloe. Tama ba ang pagpapares ng bawat larawan? Tama ba, mga bata? Mga bata? Sabi ko pag mga bata? Ulit, mga bata? Ah. Pero bago may pagpatuloy ang aking pagsasaharap ay ating tingnan ang mga alituntunin sa klase. Maaari mo bang basahin ang alituntunin sa klase, Hana? Lahat po. Dapat lahat kayo ay sumusunod sa ating alituntunin sa klase. Titingnan ko kung sino ang pinakabigo, pinakamabuti at pinakamasunurin sa alituntunin sa klase. Maliwanag po ba? Ipagpatuloy natin. Sabi ninyo na tama ang pagkapares ng bawat larawan. Ano ang napansin niyo sa bawat larawan? Umpisa natin sa gunting at papel. Bakit kaya sila magkapares? Gab? Ginugunting yung papel, mahusay. Ano mangyayari pag gunting yung papel? Magas lang ang kamay. Eto. Yung magagawang shape o hugis. Ano kayang shape yun? Square. Ano pa? Kahit ano. Ano kayo itsura niya? Maganda? Kaaya-aya ba o hindi? Kaaya-aya. Tingnan mo din sa pangalawa. Ang buwan at ang buwan at ang araw. Ano kaya mangyayari pag wala yung buwan? Maninigas. Ano pa? May makita kasi walang araw o walang liwanag. Kaya magandang magkasama sila. Isang buong araw. Aaron. Sa pangatlo naman, bakit kaya magkapares ang gas at ang kape? Bakit kaya magkapares? Ibang kamay. Francis. Iniimpla sila parehas. Ano pa? Aaron. Iniinom parehas. Ano pa? Echo. Hinahalo. Anong lasa pag pinaghalo sila? Maalat ba? Masarap. Minom ba kayo ng kape at gatas? Pero dapat mas minom kayo ng gatas. Pero bakit kung nga ba tinanong ang mga yan? Bakit kung tinanong yung pagkakapares nila? Para paglaki ay alam. Pero, iyan ay may koneksyon sa ating sunod na may kwento na akong babasahin namin yan. Doon makikita na ang pagtatambal
sa mga gamit. Ito ay maaari din sa mga hayop o mga tao. Ito ay makita sa ating maikling kwento naman. Ang ating maikling kwento ay pinamagatang si Tuso at si Kalasag. Ito ay sinulat ni G.R. Martin. Ano na nga ba ulit ang pamagat ng ating maikling kwento? Hana. Mahusay. Sino ang nagsulat? Ayan. Mahusay. Atin na. Pero bago nga pala natin mag-umpisa ng ating maikling kwento ay may mapakita ko sa inyo mga gabay na katanungan upang mas maintindihan nyo ang ating maikling kwento. Maaari bang basahin ang unang gabay na katanungan? Jana? Ata? Pangalawa, pakibasa nga po, JM. Pakibasa, JM. Sa pangatlo. Pakibasa yung pangatlo, Janela. Ang lahat ng mga katanungan na yan ay dapat ninyong masagot pagkatapos ng maikling kwento. Kaya, makikinig ng mabuti sa akin. Maliwanag po ba mga bata? Mga bata? Ay! Mga bata? Ka, mga bata? Mga bata? Mga bata? Kaya lang may isa pa. Bago tayo magbasa ng maikling kwento ay ipapaalala ko muna ipapaalala muna ng inyong kamag-aral ang pamantayan ng pagkinig. Ano kaya ang pamantayan sa pagkinig? Lassie. Pag nagbabasa tayo ng kwento, dapat ay 1, 2, 3, go! Makinig sa guro! Hey! Makinig sa guro! Hey! Habang ang guro'y Nagtuturo sa harap, huwag mag-iingay. Mataas ang kamay. Hey! mga dapat na gawin ng Isang mag-aaral. mahusay mga bata. Ngayon naman ay babasahin ko na ang maikling kwento. Ano na nga ba ulit ang pamagat ng maikling kwento? Aaron. Gab, Tuso at kalasag. at Kalasag. Sino ang nagsulat ng maikling kwento? Kela. Ang nagsulat ng maikling kwento ay si G.R. Martin. Mahusay. Ano napapansin nyo sa pagbalat ng maikling kwento? Dito sa larawan. Nakikita ninyo. Bob? Kita ko ay isang pagod at isang kampo at isang pusa. Ano pang nakikita mo, Kiela? Maliban sa kaktus, sa pagong at sa pusa. Ang nakikita ko
ay bulaklak. Bulaklak? Ano kayang bulaklak iyon, Dre? Anong bulaklak iyan? Mamela. Gumamela. Ang mga ito, ang cactus, ang kabong, ang pusa, at ang gumamela. May isa pa. Oo. Sila ay may connection sa ating kwento ngayon. Sa isang sulok ng hardin, si Tusok na isang cactus ay nag-iisa sa kanyang paso. At siya ay walang kaibigan dahil sa kanyang matutulis na balat. May kasama ba si cactus? Ang pangalan ng cactus? Puso. Minsan ay may lumilipad na pulang lobo na napadpad sa hardin. Kaya kanya itong nilapitan at tinanong, "Pwede ba kitang maging kaibigan, pulang lobo?" Wika ni Tusok. Sino ang gustong kaibigan ni Tusok? Kena? Ang pulang lobo. Hindi pwede. Matutulis ang iyong anyo. At baka ako ay pumutok. Tapos nasabi naman ni pulang lobo. Kaya lumipad ito palayo sa hangin. Naiwang nalulungkot si Tusok. Ngunit nakita niya ang magandang bulaklak na si Gama Gumamela. Anong pangalan ng bulaklak? Aaron? Kaya naisipan niya kaibiganin ito. Gama Gumamela, pwede ba kitang maging kaibigan? Tanong ni Tusok. Ayoko, Tusok, sapagkat ako ay madaling masasaktan sa iyong mga matitinig na anyo. At ayokong masira ang aking magandang tandulo. Magalit na wika ni Gama Gumamela. Umalis si Tusok na bigo sa paghahanap ng magiging kaibigan, na ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Dapat tularan niya si Tusok, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Ano kaya mga yan susunod na kwento? Mahanap niya si Pagod. Mahanap na si Pagong. Samantala, isang hapon, mabilis na bumabang patungo sa kanyang limuran ang isang pagong. Tawag ako! Gusto kong kainin mo yun. Hingal na sabi ng pagong habang natatago sa pusa si Muning. Anong pangalan ng pagong? Anong pangalan ng pagong? Sinabi na ba yung pangalan ng pagong? Hindi pa. Anong pangalan? Ang sinabi dito? Pangalan ng isang? Pangalan ng isang? Pusa. Tama si Gab. Nakita niya si Pagong. Huwag kang masyadong lumapit sa akin. Baka masaktan kung matunig ka sa aking matunig. Babala ni Tusok kay Pagong. Kumiti ang Pagong at sumagot. Matigas ang aking likuran, kaya iyong mga tinig ay hindi ako masasaktan. Eksaktong pagtalon ni Muning upang kunin ang Pagong ay tumama ang kanyang malalambot na paa sa matalas na tinig ni Tusok. Kaya siya ay nakasigaw. Hiyaw ni Muning habang mabilis na tumatakbo palayo. Ano nangyari kay Muning? Natusok sa cactus. Sa tinig ni Tusok. Tingnan natin ang huli. Salamat, ako nga pala si Kalasag. Pwede ba kita maging kaibigan? Tanong ni Kalasag na Pagong. Sinabi na pangalan ng
na anyo. Subalit ngayon ay natanto niya na ito ay isa palang biyaya at maging ang kanyang mga tinik ay may layunin upang protektahan ang kanyang kaibigan. Nagandahan ba kayo sa maikling kwento na Opo! Natandaan niyo ba ang mga pangyayari? Opo! Ngayon, ating sagutan ang mga gabay na katanungan. Pakibasa nga po ang unang katanungan. Yela. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sino-sino ang mga tauhan sa kwento, Hailey? Si Kalasag. Sino pa? Eto. Muling. Sino pa? Sia. Tusok. Tignan natin kung sino nga ba ang pinakatauhan. Pakibasa nga po, Gab. Silang dalawang magkaibigan ang pinakatauhan sa kwento. Pangalawa, pakibasa nga po, Francis. Pakisagot nga po, Francis. Ano kaya ang suliranin ng tauhan sa kwento? Kay Tusok muna. Anong suliranin sa umpisa? Anong problema niya sa umpisa? Wala siyang kaibigan. Kay Pagong naman, ano ang naging problema ni Pagong? Wala siya. Oh, sa mga pa. Tignan natin ang sagot. Pakibasa nga po. Hana, pakibasa. Pangatlo, pakibasa nga po. Kylie. Anong aral na yung natutuhan? Ikaw nga po, Chloe. Anong aral ang yung natutuhan mula sa kwento? Sino ang magbibigay ng aral na kayo natutuhan mula sa kwento? Eko. Dapat naging mabait. Ano pa? Tayo, Ariana. Dapat naging palakaibigan. Hailey tayo. Maging matulungin. Ano pa? Magmata. Magbawasan ng mga chance. Ano pa? Or pag-asa. Opo. Ano pa? Maging malasakit. Maging mapagmalasakit at gab. Ito yung isang kasagutan mo naman. Pakibasa nga po ng sabay-sabay. Ang lahat ay naging kalakasan. Ang kahinaan ay pwedeng maging ating kalakasan. Ating mapag-aaralan yan mamaya. Kung paano ang ating kahinaan ay magiging ating kalakasan. Mga bata? Mga bata? Narito po! Isa pa, mga bata? Narito! Magtatanong ulit ako sa inyo. Sino na nga ba ulit ang dalawang magkaibigan mula sa kwento? Ikaw na, Kiela. Ang tauhan sa kwento ay si Tusok at Kalasag. Bakit kaya magkaibigan ng dalawa? Aaron. Ako, ma'am. Bakit kayo sila naging magkaibigan? Pagkis ng kaibigan sila kasi may mga bunga side. Ako, ma'am. At tinulungan ni Tusok. Mahusay.
Naiintindihan niyo pala yung kwento kanina. Pero, meron din akong pinakita mga larawan kanina. Yung buwan, may araw, gunting, papel, gatas. Ang lahat ng yon ay nagtatambalan. At sinatusok at kalasambis ay nagtatambalan. Pero ano kaya ang salitang tambalan para sa inyo? Anong ideya niyo sa tambalan na salita? Lassie, sa tingin mo, ano kayo yung tambalan? Binubuo ng dalawang salita. Ano pa? Kaibigan. Binubuo ng dalawang salita at kaibigan. Dalawang salita at magkaibigan. Dalawa-dalawa. So, magkakapares. O, pinagsasama yung salitang tambalan. Kaya, sa ating aralin ngayong umaga ay narito. Pakibasa nga po ng sabay-sabay at masigla. Ang akdig at sungay na nakapag-isa sa tambalang pangungusap. Upang ating malaman tambalang pangungusap ay uumpisan na ng ating talakayan sa sugnay na nakapag-iisa. Pakibasa nga po ang pahulugan ng sugnay na nakapag-iisa, Chloe. Tunay na nakapag-isa. Bahagi ng pangungusap ay buong diwa, mahitin, Ihiwalay. iniwalay sa pangungusap. Mayroong sinuno at panaguri. Salamat. Sabi sa sugnay na nakapag-iisa, ito ay may buong diwa. Sinabi rin na merong simuno at panaguri. Ano kaya ang simuno? Ang sinuno ay nakuha dito sa kwento. Mahusay, siya daw ang gumawa ng kilo sa kwento. Kung may gumawa ng kilo sa kwento, ano naman ang panaguri? Ano ang panaguri? Kung may kilos ng isang kilo, sino naman ano naman ang panaguri? Sabi mo, ano ang panaguri? Mahusay. Ang panaguri ay ang kilos na ginawa ng tauhan. Tignan natin sa isang halimbawa. Tumingin nga kayo dito po sa ating screen. Pakibasa nga po siya ang unang pangusap. Naglalaro ang bata. Naglalaro ang bata. Saan ngayon dito ang simuno? Lassie? Bata? Ano na ang panaguri? Leslie? Naglalaro. Naglalaro. Tingnan po tama ang inyong mga kasagutan. Tama! Sa pangalawang pangusap naman. Pakibasa, gam. Umuulan ngayon. Umuulan ngayon. Buo o payak ba ang pangusap? May simuno ba o panaguri? Wala po. Pero, dahil sa pangusap na ito, ito pa rin ay buo at payak. Hindi na kailangan sabihin ang paksa. Tungkol ba saan ang pangalawang pangusap? Umuulan ngayon. Ngayon. Tungkol saan? Weather. Weather o Tagalog? Panahon. Panahon. Ano yung panaguri dyan sa pangusap? Anong panaguri? Red. Sa pangalawang pangusap, anong panaguri? Ngayon ba? Panaguri? Leslie? Umuulan. Ngayon naman ay tingnan natin itong halimbawa pa ng pangusap. Pakibasa nga po ng sabay-sabay. Naglalaro ang bata sa labas kanina, ngunit biglang
Naglalaro. Naglalaro. Ano pa? May isa pang panaguri. Umulan. Umulan o biglang umulan. Biglang umulan. Nasaan ang unang sugnay na nakapag-iisa? Ang pangungusap. Saan dyan? Yung unang sugnay na nakapag-iisa. Naglalaro. Ang bata sa labas. Tama. Ano naman kaya ang pangalawa? Sia. Anong pangalawang sugnay na nakapag-iisa? Biglang umulan ng malakas. Biglang umulan ng malakas. May naiwan na salita. Ano kaya naiwan na salita? Ngunit biglang umulan. Naiwan na salita, Ariana. Ngunit. Ngunit. Alam niyo ba na ito ay halimbawa ng isang Tambalang pag-uusap. tignan natin ang kahulugan ng tambalang pangusap at bakit ganyan ang itsura ng isang tambalang pangusap. Pakibasa nga po, Elise. May dito natin dito sa ating kahulugan ng tambalang pangungusap na sinabi na may dalawa o maraming sugnay na nakapagkaisa. At ito ay gumagamit daw ng mga partikular na pananda o pangatnik. Sa tingin ninyo, ano kaya ang pananda o pangatnik dito sa pangungusap? Kaya na lang ba? Kaya na? Tuldok kaya ang pananda o pangatnig? Ano sa tingin ninyo? Hana? Naglalaro ba? Kanina. Kanina ba? Wala ka na akala ng sagot? Ngunit. Ngunit, tama. Yan ang pangatnig. Pangatnig. Tignan pa natin sa pangalawang halimbawa. Pakibasa nga po. Pakibasa nga po. Richard. Suso na isang kaktus ay nag-iisa sa kanyang kaso. Para sa Paso. Sa kanyang paso. Sa kanyang kaso at siya ay walang kainitan. Salamat. Nasaan dito kaya ang pangatnig? Eko. Ano kayang pangatnig dyan? Pakitulungan sa Leslie. At tignan natin kung ano nga ba talaga ang isang pangatnig. Pakibasa nga po, pangatnig, Gab. Pangatnig. Mga salita ang magbibigay ng pagkatulad na ay iya, Ideya. iya, at ginagamit One. at ginagamit upang pagdugtungin ang dalawang magkaibang ulo. 2. O magbibigay ng pagpipilian. Salamat. Para naman sa ikatlo. Pakibasa nga po. JM. Tatlo. Pang-apat, Janela.
pangalan mo? Sanhi. Maaari bang tumayo ang lahat? Maaari bang tumayo ang lahat? Tumalakpak ng 3 beses. Tumala ng 3 beses. Umikot ng 1 beses. Opo. Para sa unang pangungusap, ito ay may pangatlig na at. Sinasabi sa at ay ginagamit upang pagdugtungin ang dalawang magkaibang kilos. Ano ang dalawang magkaibang kilos sa unang pangungusap? Kylie. Ano ang dalawang magkaibang kilos? Sa una. Ano ang kilos sa umpisa? Ayan na, may tulungan siya. Nag-iis sa kanyang paso. Anong pangalawa? Gab. Gab. Ano ang pangalawa? Tingin mo, ano kaya yung walang kaibigan? Walang kaibigan. Sinabi kasi sa isang pangatli, ay sa isang panaguri, kaya kayo nandito dahil ang panaguri lamang ay hindi nanatili sa paglalarawan ng isinagawang kilos. Ito rin ay naglalarawan ng katangian ng nagsasagawa ng kilos. Kaya, ang siya ay walang kaibigan, ito ay isang panaguri. Ano nga ba ang panaguri? Siya? At. Panaguri ba yung at? Ito ay siya. Ang at ay hindi panaguri. Ito ay pangatlig tayo. Ito ay pangatlig. Tumako tayo sa pangalawang halimbawa. Pakibasa ng sabay-sabay at malakas. Sabay-sabay. Ulit. Ano ang ginamit na pangatlig? Leslie. Dahil. Sabi dito, ginagamit para magbigay ng dahilan o sanhi. Tignan naman natin ang pangatlo. Pakibasa nga po. Elise. Ano ang ginamit na pangatlig? Ngunit. Bakit kaya ngunit? Ginagamit daw ang ngunit kapag magkasulungat ang ideya. Ano kaya ang magkasulungat na ideya dyan? Siya. Magkasulungat na ideya o ginawang kilos? Sa una, sumama sa laro. Ano pa yung pangalawa? Ariana. Masakit ang aking ulo. Magkasulungat ba o magkaparehas? Nagkasulungat. Pang-apat. Mahirap ang buhay. Kaya nagsulikap siya makapagtapos ng pag-aaral. Ano ang ginamit na pangatnig? Kiela. Ano ang ginamit na pangatnig? Ano ang sinabi sa alituntunin kanina? Ito po. Pakibasa. Umiiwas ng pakibasa ng malakas. Umiwas ng may pananagutan. Ano pa? Akiwang nakilaho. Nakikita ba sa inyo ito ngayon? Opo. Opo. Kung gusto niyo makita ito sa inyo ngayon, dapat ay isinasagawa. Maupo nga po ng maayos. Maupo ng maayos. Wala po, inaantok. Maupo ng maayos. Ganun. Ayan. Diba ko tayo sa pang-5.
dahil basa ang sahig. Ano kaya ang ginamit na pangatnig? Siya. Dahil. Dahil. Bakit dahil ang ginamit? Echo. Dahil. Para magbigay ng dahilan o oxygen. Ano bang dahilan? Bakit? Nadulas. Si Ron. Dahil basa. Basa ang sahig. Kapag basa ang sahig, ano nangyayari sa'yo? Dula. Kapag basa ang sahig, Madula. madudulas. Ngayon ay gusto kong kayo naman ang gumawa ng pangungusap na gamit ng pangatnig. Sino ang magbibigay sa una na gumagamit ng at? Magatawag na lang ako, Ariana. At. Si Ana. Si Ben. Nasaan po yung pangatnig? Pakiulit, si Ana. Naglalaro. Tama ang kanyang sinabi. Sa pangalawa, O naman, O. Siya. Meron po bang simuno o may panaguli pero wala simuno? Pakiayos nga po sa siya. Dapat ay payak ang pangungusap. Kayo, siya. Nagbabasa ba si Ben o siya ba ay na maglalaro? Sa pangatlo, ngunit. Kela, ngunit. Pakigamit nga po ang ngunit sa isang pangungusap. Gusto ko bumalik kaya ngunit wala akong pera. Wait, wala ako. Kela. Pang-apat, kaya. Ariana ulit. Naman. Sige, Iron. Nga, Iron. Ikaw muna. Sa Iron muna daw. Kaya. Nagugutom ako kaya kumain ako. Kaya kumain ako. Pang-lima, dahil. Dahil. Kayo. Dapat ay payak yan. Mama ko na lang ba? Echo. Ikaw nga. Echo. Nagkasakit ako dahil naligo ako ng ulan. Tama. Pakitignan nga po ang halimbawa ng mga sandali. Sa tingin ninyo, payak ba ang pangungusap na ito? Pakibasa nga po. Pakibasa ng sabay-sabay. Payak ba ang pangungusap? May simulat na naguri ba? Meron. Saan? Lumilipad na? Saan? Una o pangalawang pangungusap? Una. Sa pangalawa. Tama po ba? May simulat na naguri ba? Saan? May simulo po ba? Wala. Kaya, dapat ay tama ang ating pangungusap. Dapat ay may simuno. Mali. Pangalawa, pakibasa nga po, Elise. Tama po ba ang pangungusap, Elise? Naiwang naglilis si puso o sa kanyang mga tinik sa katawan. Tama ba ang ginamit na pangatnig? Tama ba ang ginamit na pangatnig? Huwag po na maayos. Ito. Tama ba ang ginamit na pangatnig? Opo. Bakit opo? Hindi po. Ang dapat ang gamitin?
Dahil. Yun ang tama. Sagot. Pero mali ito. Pangusap. Kaya naman ay meron pa akong isang pangusap na halimbawa. Nalaman ni Tusok na biyaya pala ang kanyang matulis na balat. At ito ay may layuning protektahan ang kanyang kaibigang si Kalasang. Meron ba kayong mga kaibigan? Meron ba kayong mga kaibigan? Sino kaibigan mo? Eko. Katie. Ikaw, sino kaibigan mo, Elise? Si Aliyah. Ikaw, Simon. Ikaw. Gusto niyo ba silang protektahan? Sa paano parang magprotektahan ng iyong kaibigan? Eko. Awayin mo din. Ano ba yun? Pagtapon. Pero bawal din maway ka rin. May pagsapan na lamang po. Diba sinabi ko kanina na ang mga bata? Mga bata? Sinabi ko kanina ay ang ating kahinaan ay pwedeng maging ating kalakasan. Diba? Kahinaan ni Tusok ang kanyang matutulis na balat. Tama, JM. Pero ginamit niya ito upang tama po. Kung punang maayos. Dapat agayan natin si Tusok na protektahan ng ating kaibigan gamit ang ating kahinaan. Kung meron man tayong kahinaan ay pwede rin maging kalakasan. Ito ay nagpapakita ng isang pagiging aktibong Pilipino. Ano na nga ba ang halimbawa ng aktibong Pilipino? Ano ang halimbawa ng isang pagiging aktibong Pilipino? Ayan. Tumulong sa kapwa. Lasi. Huwag magtapon kung saan. At pangatlo, ano pa? Hana. Pagiging aktibong Pilipino po. Pagiging aktibong Pilipino. Hana. Lalakok sa mga gawain pang-barangay. Ano ba ang mga kailangan ninyo? Yung hindi nyo kayang gawin. Na kayang gawin ng iba. Eto. Ma'am? Sa gawain ko. Awayin ng ibang tao. Ano dapat ang gawin? Ibig na awayin sila dapat gawin. Ng mabuti. Yan ang ipapakita ninyo sa ating gawain. Para sa gawa tayo ng isang maikling gawain. Kilos mo. Kilos. Kilos mo. Kilos mo. Katoy, kilos mo. Kilos aktibo. Okay, pasa nga po ang mga hakbang sa paglalaro. Go! Okay, pasa nga po. Ang leader ay bubunot ng isang paglalaro na napapagkilos at ito ay isang salitalang bata na ipapakita ang sarili ito ng leader pero bawat siya makinig po kayo kay Gab. 2 beses lamang po. Salamat. Pakibasa nga po ng sabay-sabay. Mga hakbang. Pakibasa ng sabay-sabay. Ang leader ay bununot ng isang papel na nagpapakita ng kilos at ito ay isang salita lamang.
po. Lassie. Sino ang leader dito sa unang grupo? Okay, Gab. Yung leader. Pangalawa, okay, si Teco at pangatlo si Aaron. Mayroon lamang, makinig, Hailey. Mayroon lamang 10 segundo ang grupo na nakabunot ng pangatli upang gamitin ang kilos na nahulaan sa isang tambalang pangusap. Kapag hindi na isagawa, ay maaaring sumagot ang sunod na grupo. Halimbawa, ang unang grupo, siya ang nakahula ng, ano ba ito? Anong ginagawa ko hindi po hay? Pagkaway. Sila ang unang nakahula. Hulaan niyo sa pamamagitan ng pagpalakpak. Paunahan yan. Sino yung unang papalakpak at ang ball at papadyak sila rin sa yung unang sarap. Pag naulaan nila, pero hindi nila nagamit yung pangatli sa pangungusap, magkakaroon ng chance sa yung pangalawa at tatlong grupo. Ganun lang po. Umpisahan natin. Nasaan ang leader ng unang pangkat? Leader ng unang pangkat, Gab. Paunahan yung hulaan kung ano yung sasabihin niya. Paano yung hulaan ulit? Pangkat una. Paano yung hulaan pangkat una? Sinabuhin niyo muna. Palakpak. Pangalawa. Pangatlo. Hulaan na. Okay, sige mo na. 1, 2, 3. Yan yung isa, tapos yung pangalawa. Ano yun? Oh, ano sila? Ano yun? Ano ginawa niya? Nakikinig at? Tama! Gulot ang Janela, gulot ka ng kahit sino, pwede gumulot ka ngayon. Ang nagbut ni Janela ay gagamit kayo ng pagaling na dahil. Ito. Dahil paggamit ka Aaron, okay, si Ariana lang. Gagamit si Ariana ng pangatlig na dahil na nakasama sa pangusap yung nahihilig at nagtataas na paman. Bilangan natin sila. Isa. Okay, Aaron. Tama. Palakpakan natin si Aaron. Ay, unang at unang grupo. Okay, sa pangalawang grupo. Sa pilas mo ako yung grupo. Maunahan ulit baka unang grupo rin yung manalo. Tama po ba? Masabi dito. Kumilos na may. Ay, sagawa niyo po ba kanina yun? Opo. Ay, ako na. Sa kilos niya na. Paunahan. Nagwawalis. Tama. Bunot ka. Siya. Ikaw bunot. Siya yung balik lang.
Okay, hindi, maghanda na kayo. One, two, three. Nagdadampot ng karat. Nagdadampot. Okay. Elise. Tingnan natin kung magamit nila. Ay ko, maupong ako. Oh, may gamit nga po sa pang-uusap at nagtatapon ng basura. Oh. Ayos, makumayos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Gawa kayo ng pang-uusap pag gumagamit ng at nagtatapon ng basura. Sa pang-uusap. Pagsamahin sa isang pang-uusap. Lassie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, nagwawalis lamang. Payak ko ba'y pang-uusap ngayon? Okay, tama. 1, 2, 3, 4. Sabi ko may tama. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elise. Tama. Ang nanalo niya? Pangkat una. Ang pangkat una. Wala kang laging hindi magtutulungan. Pangkat una. Bigyan natin sila na ikaw na the best ka. Paano kayo ikaw na the best ka? Tingnan ako, tingnan ako. Tingin dito, mga bata. Mga bata. Mga bata. Ito po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ikaw na the best ka. Okay, tayo lahat. Sigawan to. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ikaw na the best ka. Lahat sila. Okay. Opo ang lahat. Nagtatanong ulit ako tungkol sa ating pinag-aralan ngayong araw. Ano na nga ba ulit ang ating paksa ngayong umaga? Ayun. Kahit isa lamang po. Yun ba ang ating pinag-aralan ngayong umaga? Ayun. Ay, Ariana. Simulat pa ng gorilla ka. Tambalang pangungusap. Ano na nga ulit ang tambalang pangungusap, Simon?
isagawang talakay ngayong umaga ay magkakaroon tayo ng pangbatang gawain. Magkakaroon tayo ng anim na pangkat. Ito ang pangkat una, pangkat pangalawa, pangkat pangatlo, pangkat pang-apat, pangkat pang-lima, at pangkat pang-anim. Ngayon, magtutulungan para gumawa ng
Opo, nakapagtapos na kumaupo na. Opo, nakapagtapos na. Opo, si Pusa. Opo, na maayos. Opo, hindi pa tayo tapos. Hoy! Ano na? Balik sa upuan. Balik sa upuan. Hindi ako tayo na po. Balik sa upuan. Ayun na, ayun po tama inyong mga ginawa. Hindi ba tayo na po? Opo. Balik sa upuan, mga bata. Mga bata. Mga bata. Tignan natin ang mga kasabutan ninyo. Sabi dito sa una, tumulong sa gawaing paaralan at gumawa ng mabuting asal. Sino ang tutulong? Wala pong nakalagay na sinuno. Pero pwede natin nalilabas siya. Tama naman yun para pangalawa, sumunod sa utos ng guro at maging responsableng membro ng aktibidad. Tama ang inyong kasagutan. Sa pangalawang grupo, tignan natin. Komunidad at gagamit ng O. Diyan na. Maglilinis ba tayo sa ating komunidad o maglalaro na lamang? Kulang o ng sinundo ang pangalawang sa club. At pangalawa, susunod ba tayo sa batas o swag na lamang? Lagi po nawawalan kayo ng sinundo sa pangalawang pangungusap. Kasi ikalawang grupo. Ikalawang grupo. Ayan sa pangatlong grupo. Ako, mga bata, mga bata, mga bata, one, ako ay nagtapon ng basura dahil madumi ang paligid. Kulang na naman ng simuno. Pangalawa, ako ay naglilinis dahil makalat ang paligid. Katama naman na sa komunidad niyo siya ikinis. Yan sa pang-apat na grupo. Siya ay hindi nagtatapos ng basurahan, kaya pinulot mo ang kanyang kalat. Tama po ang ginawa ng kaapat na grupo sa una. Pangalawa, nagtapon ako ng basura sa tamang lalagyan, kaya pinuri ako ng maganda. Tama rin po ang ginawa ng dalawa. Tama po. Bigyan ng tatlong palakpak ang ikaapat na pangkat. Mas malakas. Para naman sa ikalimang grupo, gusto pumasok ni Ana sa paaralan. Ngunit nasa ospital siya. Tama rin po ang nasa ikaunang pangusap, kaya lang. Kaya sa pangalawa na, gusto ko pumasok, ngunit late na ako. Parehas lang yung ginagawa, pero tama ko rin naman ang pagkakagawa. At para sa ika-anim na grupo, ako ay nagsulat. Ay, ako ay magsusulat, ngunit wala akong lapis.
natin ng SSES clap ang ating mga sarili. Tumayo ang lahat. Paano ba ang SSES clap? Dali po. Isa, dalawa, tatlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Strong. Smart. Eager. Star. Strong, smart, eager, star. Umaga tayo sa wika, huling gawain. Ito ay ang Maupo ng maayos. Maupo ng maayos. Eko, maupo ng maayos. Para sa pang-mekling gawain, makibasa ako ng sabay-sabay at malakas. Pakibasa ng sabay-sabay at malakas. Isulat ang tama, kung tama ang pangusap, at kapag mali ilagay ang tama sa pag-isulat ko. Pakisimulan mong mabuti. Pakibasa mabuti ang tama at pangusap. Ballpen o lapis pwede po. Pwede po. Aaron, As na iba? Aaron, pakibilisan mo. Meron lamang po kayo 3 minutes para sagutan sa inyo. 3 minutes lang. Tapos, sa pangkatuna ay ipapasa po ang lahat ng inyong papel kay Sia. Meron pa ganun po. Hindi po tayo. Ipapasa papers lang po. Ipapasa ang mga papel. Sa ikalawang pangkat kay Hana at sa ikatlong pangkat kay Janela. Ipapasa lang po ang papel. Hindi mo latayo ha. Meron na lamang kayong 2 minuto. There goes!
pwedeng maging ating